Meron square? Oo. Ano meron dito? Ito na. Oo. Ito na yung hinukay nila. Naggawa na noon yun eh. Meron So ito na yung doon palatandaan dito, ma'am. Oo. So itong nakikita nyo yung bakanting lote dito possible na ganito tulay, no? Kasi ito yung tinatawag na agricultural land, ma'am. Ito yung unang part ng kinover natin. Dito kasi meron ng tarpaulin at saka notice para sa Bataan Cavite Interlink Bridge. Dito naman yan sa may Naik, Cavite. At yung mga bahay pala dito ay meron na ring notice na nakapaskil. So ito yung mga bahay na tatamaan dito sa project. So madidemolish yung mga ibang bahay dito. Etong karugtong naman ay cover natin ngayon dito sa boundary ng barangay Timalan, Balsahan. Kasi nandito meron na silang hinukay para sa palatandaan itong tulay. So dito din pala lulusot itong tulay na yan, papunta dyan sa may beach. Simula dito sa barangay Timalan, Balsahan, pupunta tayo sa barangay hall ngayon dito sa Timalan, Concepcion. Yan. So interview natin kung ano yung mga update pa dito sa project. So ito yung karugtong nitong Bataan Cavite Interlink Bridge. Ngayon naman, i-feature natin yung malapit dun sa mga toda ng tricycle dahil meron na rin daw mga tagging doon para sa Bataan Cavite Interlink Bridge. So ito yung balsahan dito. Kung mapapansin nyo, puro mga residential area pala dito. Dami. Ito na guys, dito tayo galing sa first part natin dyan sa kanan. Yan papuntang Kanyan Beach. So dito naman palabas tayo ngayon. Papunta naman to sa Antero Soriano Highway. So balik tayo doon sa Toda. Yung merong mga tricycle. Doon naman titignan natin kung gaano kadami din yung mga bahay na tatamaan. Tapos kung ano magiging itsura, Sabi nila magkakaroon daw ng rotonda dyan. Parang dyan yung magiging entry point ng mga sasakyan papasok dito sa may tulay. Ito yung barangay hall ng ma'am, barangay Timalan, Concepcion. Doon sa Balsahan, meron ba doon? Wala. Hindi madadali. Kami lang dito. So mostly sa Timalan, Concepcion, ma'am, yung tatamaan. Kasama natin si Konsehal Amin ng Barangay Timalan, Concepcion. Ayan, tatanungin natin si ma'am ngayon. Anong latest balita sa project ngayon, ma'am? So marami nang pumupunta dito, ma'am, regarding sa mga bahay nila na tatamaan. Napapaayos daw marami. Kasi natulog naman kayo sa kaiisa lang, kaalis lang. Sabi ko, kakaawa naman kami, saan kaya kami titira? Baga kami ipatapon doon, bigyan ng pabahay. Ano magiging hanap buhay namin doon? Sabi ko rin, ang aming hanap buhay sa dagat. So, ma'am, yung iba dito pag na-demolish, meron silang relocation. Bibigyan daw ng pabahay. Bibigyan ng pabahay. Opo, bibigyan. Kung bibigyan ng pabahay, ma'am, saan parte sa Cavite? Ay, dito din sa amin sa Naik. Malapit sa Naik lang. Ngayon, medyo malayo lang din sa dagatan. Dagat. Ay, ang mga hanap buhay dagat. Ngayon taon na ba magsisimula yung project? Sabi ko na lumiin. So ngayon, taon na siya. So, Seksyon. so ito yung Timalan, Concepcion. So dito pala, ma'am, walang tatamaan dito. Wala. Wala kami dito. Doon sa labas to. Doon. So simula doon sa tricycle, ma'am, gaganon siya. Gaganon pala yung tulay. Kasi kung mapapansin mo dito, kabayan, commercial area dito, residential, tapos nandito din yung barangay hall. So mostly wala dito tatamaan. Mga bakanting lote, ma'am, ano yan siya? Mga tinataniman pa yan? Dati. Pero ngayon hindi na. Pero hindi na, baldo na yun. Puntahan natin itong terminal, Toda, tricycle. Kasi nandun yung mga marami nakapaskil. Tapos meron ng mga right of way na tatamaan para sa project. Ito walang tatamaan dito dahil ito sa main highway ito ng Concepcion. Saka maraming mga residential dito. Itong mga to. So ito yun yung malaking bahay na yan. Ito, itong mga to, sakop yan. So ito yung mga sakop sa Wala project namang yan. Lahat yan, dali. Kasi yan ang magiging terminal. Ayan, Ito. Nakikita niyo ang bakanting lote dito. Dito possible na ganito tulay, Kasi ito yung tinatawag na agricultural land, ma'am. Yan. Dito kasi puro mga bakanting lote, Walang mga bahay dyan. So parang pag ganon sa dito,
Parang ganun. nakaparallel dito sa Antero Soriano Highway. Mm. Matagal lang ito, walang nagtatanim dito, no? Tagal na. Matagal na. Puro basura na rin to. Kasi tagal-tagal na yung bakante. Wala namang ano eh. So itong highway dito dito yung entrance ng tulay, ma'am, di ba? Yun, yung pinuntahan natin. Itong Antero Soriano Highway ka ba? Dito kayo papasok. Ito yung Antero Soriano Highway. Tapos dito tayo lumabas kanina. Ito yung mga bahay na tatamaan dyan dahil meron na yun silang mga tagging. Tapos yung possible pala na daanan nitong tulay, simula dito, pag ganun siya. Liliko siya dito, papunta dyan sa may beach. Dahil dito, puro mga bakanting lote. Wala masyadong mga kabayan. So, dito kasi sa Timalan Conception Road, maraming mga residential at commercial dyan. So, pag ganito ang daanan nitong tulay, diretso, paliko-liko yan. Tapos pupunta tayo dito sa may kalagitnaan na yun dahil meron ng palatandaan dyan. Yan yung hinukay. So, dito siya, lulusot yan hanggang doon sa may beach. At doon na magsisimula yung tulay papunta sa may Bataan, sa may Barangay Alas Asin naman. Ito na yan. Oo, yan. Ano meron dito? Ito na. Oo. Ito na yung palatandaan dito, ma'am. Oo. Parang dito gagawin yung project ko. Siguro, oo. So, okay ka ba? Dito na lulusot. Dito na pala yung palatandaan na. Mm-mm. Nakatakay pala. Akala ko daanan ng tubig to. Wala, hindi. Nakita mo na pa. Yan ang ginawa nila. So, yun ka ba? No? Meron na tayong dito, palatandaan. Mm-mm. Ito yung palatandaan, sir. Yan na. Yun. Yung ibang bahay dyan, ma'am, tinigil na. May ginagawa pa dyang mataas eh. Tinigil na. Ayun, sa kay Ma'am Kabay, meron pa palang ginagawang bahay dyan, pero tinigil na nila dahil kakaroon na ng project dito. Yan, no? So, recap tayo. Ito yung Antero Soriano Highway, tapos yung possible na daanan nitong project, pag ganun siya. So, mostly dito sa may bakanting area, kung saan may kita nyo, napakalawak pa dito. Tapos, dito meron palang mga housing projects dyan sa likod. Ang dami pala. So, dito lang siya liliko hanggang dun sa may beach na papunta. Tapos dito, yan yung dinaan natin kanina kung saan meron ng palatandaan. Tapos, dediretso na yan dyan sa may beach. At dyan na magsisimula yung construction na magkoconnect papunta sa may Bataan. At meron ding balita na magkakaroon nito ng access papunta sa Corregidor Island.